Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matubang maray na aga po sa inyo kabus. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Fitness to stand trial resort ni ex-President Duterte posibleng ipalawas na ngunya na nasimana. Remolya didma sa mga nagbabatiko sa mga sa iya na binisita na nangyari na kilos protesta. Kuya pa nga pamayukan barata sa lado nasyonal, Senado naglalaom mapirmahan na ni President Bongbong Marcos ang 2026 National Buds sa Disyembre 29. Sa kuya pa nga pamayukan barata sa lado lokal o lado nasyonal, BP Duterte dahil mapundo sa laban sa korupsyon sa gobyerno. Anong na pulis na sangkot sa robbery asinman rape, voluntaryo ng suminuko sa autoridad. Pamayupa ka na barata sa lado nasyonal. Pamayupa ka na mga barata sa lado nasyonal. Saldi ko pinagtutubudan niya unada duman sa Portugal, sabi ka na sekretaryo ka na DILG. Goal 13 month pay dapat maitao antes tapos ang Disyembre 24. Luxury vehicle kan mga diskaya posibleng rauton kung mayong bidders sa pizza 5 kan bulan kan Disyembre magkakaigwagiraray nin pagpabakal. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ana mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang diwata, marahay na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nag-arangkada na kasudmang aldaw kan Lunes, Desyembre 1 ang paglangkaw kan presyo kan liquefied petroleum gas LPG. Ipinagpahig yan ka nagkapirang mga supplier. Basado sa anunsyo, naglangkaw ni na presyo na 2 pesos kada kilo. Yan haros 22 pesos ang dagdag sa 11 kilong cylinder basado sa international contract price para man sa bulan kan Disyembre. Ipinagpaaramada na may iba pang mga kumpanya ang naglangkaw kan presyo ni naabuton sa 1.64 kada kilo. Epektibo yan alas 6 nin pagkaaga kan na sudma. Iyan basado naman sa payag ka nagkapirang mga international contract price o mga nagtitinda ka na petroleum gas. Sa satuya pang mga detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinaga-oktaba na gunaan na pagpangalad sa e-bike asin man na e-trike sa major road sa sagkod ng Enero 2 sa 2026. Ini ipinaga-oktaba kan Land Transportation na Office LTO ang pagpangalad sa e-bike asin e-trike sa mga pangidot na mga tinampo asin National Highway sa ng Enero 2 2026. Ang desisyon bunga naman kan isinampang petisyon kan may sadiri kan light electric vehicles o LEVs na nakaabot kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsusugo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na ioktaba ang planong pag-impound kan LTO. Basado kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, temporaryong unang day magsasagibunin impounding operation mantang nagpapasulod kan pinagapod na information drive ang sinambit ng ahensya tanganing ipaliwanag ang tamang paggamit kan leave sa publiko. Apwer kaya na magiging visible man ang LTO personnel sa parte kan tinampo tanganing matawan ni mga giya dapit man sa ipapasang regulasyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, may peligro si Senate Committee on Finance Chairman Senador Cherwin Gatchalian na mapuli sa reenacted budget ang 2026 national budget kun padagos na maoktaba ang pagtratar sa prosopistong pundo. Nagbago ang budget schedule, ninulit na sulo na ang edipisyo kan Senado kan nagkalis na aldaw kan Domingo. Nakatalaan kuta ng isagibo kasudma ang period of amendments alagad iyan ang pinaga-oktaba asin iyan gigibo na sa nangunya na aldaw. Target man na maaprobaran sa ikaduwang pagbasa ang prosupwestong budget sa Disyembre 3 usaga sa ikatulong pagbasa sa Disyembre 9, 2025. Ay iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, inapod na realistic o bakong makatotohanan ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Cherwin Gatchalian ang 500 pesos na budget na pang Noche Buena na ipinagtalaan kan Department of Trade and Industry o DTI. Basado kay Gatchalian, bako subuot asin dai tama ang 500 pesos para sa sarong pamilya na may 5 miyembro urog na ko na ini ang iisa sa alang-alang na sarong special na selebrasyon ang Noche Buena. Dinagdag kan senadora na maski ang pinakabisik na handa ang dipisel subuot na digdi patamaon sa kantidad na 500 pesos kung babakalon o ikukonsidera ang pagbakal kan karniya. Taana haputon kung paano o minabuta sa araw kaya na kalkulasyon ang DTI. Sinabi ni Gatchalian na maski ang presyo kan mga budget meal sa fast food, anday maipapariya sa tunay na gastos sa preparasyon para man sa Noche Buena.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga Barata sa Lado Nasyonal, napatunayan nagkasala si Cavite Port District Representative Kiko Barsaga ninuli man na disorderly behavior kanaw sa Ethics Committee. Ninuli na subuot daisakop na ugali sa nagkapirang mga social media posts sa kaidi. Inirekomenda kanda committee na suspendyon si Barkasa o miyaw-miyaw sa laog kan si Sinta Diaz ni na mayo nin mariresibin na sahod o benepisyo. Iyan na kasumpay kan sarong maigpit na patanid matapos ipaliwas ang rekomendasyon na atubang si Barsaga sa plenaryo asin sinabi kaniya bilog ang puso niyang niresibi ang desisyon kan na komitiba. Dagdag pa kani dapat managutman si President Marcos sa iyang mga krimen. Nasa 29 mga kongresista gikan sa National Unity Party ang nagreklamo laban man kay Barsaga sa ngunyan na kasudma pinagatratar sa parte mismo kan plenaryo an ethics complaint laban sa nasambit ng congressman na si Miyaw-Miyaw ngunyan mua-mua. Sa tuyang pamayo o detalyes pa kana sa tuya pang mga barata pakitang ngunyan sa lado nasyonal. Sa Barata sa Lado Nasyonal, pinaiwas ngunyan kan Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ana outpatient care package kini para man sa taong nabubuhay na may human immunodeficiency virus kasabay man kan paglangkaw kan benepisyo kani naabuton sa 58,500 pesos kada taon na arayo sa dating 30,000 pesos. Saklaw kan pinakusog na outpatient HIV AIDS treatment uhat package and antiretroviral therapy, art laboratory as in clinical services para sa gabus na kumpirmadong HIV patient anuman ang sindang clinical status. Siniguro kan PhilHealth Acting President Dr. Edwin Mercado ang bilog na suporta sa proteksyon sa person living with HIV urog na sa pangangaipo kan sa indang personal na impormasyon pig-inkaminar kani ang mga pamilya nagabayan ang mga jóvenes asin suportaran nin amay na pag-iwas sa HIV AIDS. Sa detalyes pa kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Nagpasalamat ang Department of Education National Employees Union DepEd NEU sa DepEd Management ninulikan padagos kaning pagsuporta sa parte mismo kana union kung sa ina nangako ang sinambit ng ahensya na magtatao o mataon ni na 10,000 pesos na collective negotiation agreement CNA incentive para man sa 2025. Basado kay DepEd NEU President Abogado Domingo Alidun, ipinagpahig mismo ni Undersecretary for Operation Malcolm Garma ang commitment kan sinambit ng ahensya para man sa pagdul kan na sambit ng insentibo. Tawan manin pag-umaw kan unyon na ang suporta kan Departamento kan Edukasyon sa sainda mga aktibidad kabalinaan na matarayumpong paglansara kan 17th DepEd NEU National Congress duman sa parte kan syudad kan Baguio. Tinawan doon ni Alidunda na importanteng pinagbibisto kan DepEd ang kontribusyon kan non-teaching personnel na pinagkukonsidera na gulugod sa parte mismo kan departamento. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal nagpatadid ang Bureau of Custom BOC na posibleng rauton ang nagkapirang mga luxury vehicles na pagsasadiri kan mga kontratista o kontraktor na sinda Pacifico asin Sara Diskaya kung mayo pa ni na mabakal sa nagraranin na auksyon sa Disyembre 5, 2025. Kabali ang diskaya sa mga iniimbestigaran kasumpay kan subot anomalya sa flood control project kana gobyerno napagaraman na ang mga bihikulo o mga lulunadan ipapauksyon
iyo ang 2023 Rolls-Royce Cullinan, 2022 Bentley Bentayga, 2022 Toyota Tundra, asin na 2023 Toyota Sequoia. Sigun kay BOC Deputy Chief of Staff Chris Bindihu, pwede man subot isa irarom ang mga lulunadan sa condemnation o pagraot kung mayo talaga nga malaog na mga bidders. Siring man mas gusto kan BOC na ma-convert ang mga ini sa revenue urog na kinakaipuan ka nasyon and dagdag na pundo dakula ang ibinaba kan minimum bid price para sa ikaduhang auction kung saan haros 10 milyones pesos ang binawas sa Rolls-Royce gikan sa dating 45.3 milyon na pesos. Ibinaba ang auction price kan Toyota Tundra sa 1.5 milyones pesos, Toyota Sequoia 2.6 milyon pesos, asin na Bentley Bentayga 3.2 milyon pesos. Naglalaom ang BOC na mas mababang presyo makakaingkaminar na ni dakol na mga bidders para mas magayon ang resulta kanasambit ng bidding. Sa iba pang detalyes kan mga barata kita sa lado nasyonal, pinagirumdum kan Department of Labor and Employment o DULA ang mga employer na obligadong itao ang 13-month pay sa indang mga empleyado ninda day malampas sa pitsa 24 kan bulan kan Disyembre. Sigun kidol Secretary Benvenido Laguesma, mayo nin exemption sa pagtaonin na benepisyo. Ini ninulit na pinagkukonsidera ini na statutory right kana mga trabador asin na importante para sa tustos kan pangangaipo kan mga pamilya ngunya na holiday season orog na ngunya na Christmas. Saklaw kan 13-month pay iyo ana gabus na rank and file employees sa private sector. Ano man ang sa indang posisyon, employment status o paagi kan na pagpapasahod basta nakapagtrabaho sindan ninday mababa sa sarong bulan na ngunya na taon kabali digdi ang piece rate workers, empleyadong may fixed wage o fixed wage plus commission workers with multiple employers dating nag-resign o natanggal asin mga nag-maternity leave na may salary differential ang minimum na 13-month pay ang katumbas kana sarong bulan na nakabilugan kan basic salary na income kanda sarong trabador sa pribadong sektor. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagtutubudan nasa Portugal na si dating Ako Bicol Representative o Congressman Saldico sa tao man kana nagpapadagos na pagdakop o pag-aresto duman sa mga sangkot sa subot anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Basado sa Department of Interior and Local Government DILG kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma. Sigun ki DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng may duwang passport si Ku kabali ang sarong Portuguese passport na subuot na ko kani dakol na taon ana nakalihis. Sinabi ni Remulla kansilado na subuot ang sa iyang Philippine passport alagad nagdudulot ni na komplikasyon ang subot pagkakaigwa kanin nin dual travel documents. Mayo man in extradition treaty ang Pilipinas duman sa parte kan Portugal, kaya posibleng maging hamon ang pagpuli kung mapapatunayan nasa nasyon ini kan Portugal ang dating congressman kana Ako Bicol na si Saldico. Sering man ipinasakan na DILG sa parte mismo kan Department of Foreign Affairs DFE an orolay mapadapit man sa extradition nangapudan ngunyan si DILG Secretary sa mga Pilipino duman sa abroad na tulos na i-report kuananin retrato asin na ipusline and may hiling na persona ni Ku tangani man na makatabang sa pag-aram kung saan ang kinakamugtakan o tinataguan ni Ku.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana barata ngunyada sa lado nasyonal, anom na pulis na sangkot duman sa robbery as in rape. Voluntaryo na nga naga-surrender sa mga autoridad. Voluntaryo na naga-surrender an anom na natatadang pulis na miyembro kan Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit FEDIG Suyu and Region 4A na kung saan isinasangkot sa panghabon asin panglulugos duman sa parte kanda Bacoor sa Cavite. Basado kay PDAG Acting Director Brigadier General Elmer Ragay na nagpasiring ini ana personay kanda PDAG Regional Office para ilingon ana pagsuko kanda mga kapulisan. Dinarana an anom na pulis kay banan an walong inot na nagsuko sa PDAG headquarters asin sinda formal na nga sinampaaning kasong robbery and band asin man na rape o panlulugos. Apwera padigdi igwaning kasong administratibo sindang atubangon sa National Police Commission o NAPOLCOM. Dagdag paniragay na ana mga pulis ang tinanggal sa sindang pwesto asin ibinugtak sa restrictive custody. Piglinaw kani na solamenting ang unit commander lang kana mga sangkot na pulis anda pinagribayan mantang anda da isangkot ang nagdadanay sa indang mga pwesto. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado nasyonal, target ngunyan kan Senado na mapirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 2026 national budget sagkod ng Disyembre 29. Tinawan doon ni Senador Sherwin Gatchalian na nagbagoan sa indang timeline ninuli kan nangyaring kasulo sa Senate building kanakalis na aldaw pupunan ninda ang pag-emenda kanagkapilang mga provisiones kan budget ngunya na aldaw Disyembre 2 asin pwedeng maipasa sa ikatulong pagdangog sa maabot na Pitsa 9. Itinalaan Disyembre 11 ang Bicameral Conference Committee asin Disyembre 16 mapipirmaan ang Bicam report. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga barata sa lado nasyonal, posible nga ipaluwas ngunya na simana ang resulta kana physical exam o fitness to stand trial ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Basado iyan sa abogado kaning si Nicolas Kaupman na nakipag-ulay na sa saindaan accredited panel of medical expert na kinuha ang International Criminal Court o na kinuha kanda International Criminal Court na sa Disyembre 5 ipapaluwas na nasambit ng resulta. Naglalaom sinda na ana evaluation kan mga medical expert ana mapapatunayan na tama sinda sa kamugtakan kana salud kan 80 anyos na si dating President Rodrigo Duterte. Isusumiti maninda ang Disyembre 12 ana sa inda mismong kasimbagan sa findings kan medical expert asinman na panel. Dagdag pa ni Kaupma na dismayado asinda dai na sorpresa ang dating presidente kana maaraman na ibinasura ang ICC Appeals Court anherit nindang interim release. Naglalaom ang defense team kan dating presidente na mailuluwas naman na ang desisyon mapadapit sa saindang petisyon na mayo nin jurisdiksyon ang ICC sa kaso ni Duterte. Si Duterte sa maabot na Enero 27 sa masunod na taon na maarama na nagkaperang mga resulta kan sa indang petisyon kapag natapos na ang judicial recess.
kana ICC. Magigirumduman nakakulong ang dating presidente sa ICC, ninuli ka na atubang inining kasong crimes against humanity kan ipasunod ang laban kontra sa illegal na droga na dai nalilingawan kan mga Pilipino nakadakol ipinagadand asin nagadand ana nasambit ng kampanyang ini ni Duterte. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata kita ngunyan sa lado nasyonal, pinagabaliwala ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Beca Remulla ang mga batiko sa iya sa ginibong trilyon na peso march sa kana Nobyembre 30. Sinabi kani na igwaring karapatan ang mga protesters na magpahayag kan sa indang mga nasa sa buot. Dagdag pa kani na sinda ana subuot haros tuod naman sa anuman na batikos gikan sa mga kritiko kan administrasyon. Parti pa man subuot kan sa iyang trabaho ang magresibinin anuman na batikos asin na bako lang kani asin na iyanda sa indaman na naiginigilid asin dai na sana pinag-iintindi. Magigirumduman na pinaglamuda kanang kaperang mga protesters si Remulla kana ini ang magbisita sa nangyaring kilos protesta sa CM Recto Avenue sa parte kan syudad kan Manila. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyan sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, maski haro sarong bulan na nga absent sa laog kan Senado si Ronald Batu de la Rosa, ninulit ay ni nagtatago-tago naman padagos man ining nagsasahod maski dai nagtatrabaho. Sigun ki Senadora Cherwin Gatchalian, dai ginagamit ang prinsipyo nga no work no pay sa mga senador maski dai sinda naglalaog o perminas ng absent arog ki De La Rosa ta sige ang tago ta kinukutok na si De La Rosa na baka dakupon na siya. Ninuli kan mga napabareta na igwananin warrant of arrest, ninuli kan sobrang kuto tuminago na si De La Rosa asin permina sa ng absent sa parte mismo kana sa iyang trabaho sa Senado. Ginibo kan chairman kan Senate Committee on Finance ang pahayag ninuli kan subuot pagbubusisi asin pag-iimbestigar kan media na dai pa naglalaog si Senadora De La Rosa sa pool puon pa ka na Nobyembre 11 sa pagkaaram mayo daa ninsit apa ang mga senador paliwanag pa manigat salyan dai din da aram kung taano ta pirmi na sanang paltaan kinukutong kalbong senador. Mayo nin polisiya ang Senado sa pag absent kana senador kumpara man sa Senate employee na sakop kan no work no pay rule. Depende kung anong kategory mo alagad digdi dai talaga magkakaigwaning pagpapasunod kan no pay no work sa parte kan mga senador. Sa tao kani pinagpahing Gatchalian na dai basta pwedeng mag-absent ang sarong senador kung digdi nakatuka sindang idepensa ang budget kan sa indang ahensya kan gobyerno. Kinakaipuan subot magpadaranin surat o digdi kinakaipuan ipaliwanag kung taano ta ini nakatalaan na mag-absent. Si De La Rosa ang kuta na iyo ang mapahayag ka na budget ka na DND ninuli tayo di kaput niya alagad ninuli sa sobrang kuto day ini uminabot asin puminalta. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, itinukdo ni dating Ako Bicol Party List Representative Eli Saldico si Senador Francis Chis Escudero na iyuan na sa likod kan pagtapyas kan prosepistong 2025 budget kan Department of Education.
Health Insurance Corporation of PhilHealth asin sa Department of Agriculture sa payag sa sarong surat na ipinadara kay niya kan 2025 sinabi ni Ku na ginibo ini ni Escudero tanganing mailaog ang 200 bilyones pesos na budget insertion duman sa Senado. Basado kiku siya ana nagpadaran ni surat tangani man nadigdi maaraman asin magkaigwa ni mga importanteng programa kan gobyerno sa isinagibong bicameral conference committee meeting para sa prosupwestong 2025 General Appropriation Bill. Si Escudero iyo ang Senate President kayto asin saro sa mga representante kan Senado sa party kan BICAM. Sabi ni dating chairperson na House Committee on Appropriation, pinatanggal ni Escudero ang 10 bilyones na computerization program kan Department of Education asin na 1.692 bilyon na tapyas na budget sa bagong teachers. Ninulit na binawasan ang budget para man sa bagong teaching position. Sinabi ni Ku na igwalang nin pondo ang DepEd para magkuanin na bagong mga paratukdo sa laog sa nanin na inot na tulong bulan kan na taon asin maghanap pa ini na pondo para makumpleto ang target sa 20,000 na bagong teaching post. Sinabi pa man ni Ku na gusto ni Escudero na ilipat ang 106 bilyones pesos na pondo para sa irarom kan District Engineering Office kan DPWH Sering Manda 16,000 billion pesos o 16 billion pesos na kantidad kan irita kan sinambit na nga ahensya da isubuot digdi nagtugot ang Kamara sa gibong ini na 106 bilyones pesos asin nagtugot na kunon ang 16 bilyones pesos na banta ni Escudero na bibitinon ang pagpasakan national budget. Si Escudero pala na iyo ang dahilan kung tano ta kulang ang mga paratukdo nin hulita tinapyasan nin budget ni Escudero asin inali ang budget para sa pagkua nin mga paratukdo asin maging computerization program ang Department of Education. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Ang palasyo ka na Malacanang nagdistansya sa hirit na maging state witness si Henry Alcantara. Bahala na ang korte na magdesisyon kung tatawan ni na atensyon ang kahagadan ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na maging state witness sa flood control scam matapos ibalik ang 110 milyones pesos na cash sa Department of Justice DOJ. Tinawan doon kan Palace Press Officer Abogado Claire Castro na nasa disposisyon na ngunyan kan DOJ kung tutugutan ang kahagadan ni Alcantara. Ninulita ini ang may jurisdiksyon sa kasong kinakatubang kani. May mga requirements sa buot antes na maging state witness ang sarong akusado kisa bahala na ang korte na magdetermina kung ini ang pwede sa kahagadan ni Alcantara. Maski ngani gusto kan presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subuot mananagot ang mga sinasabing mga parabon sa partibismo kan gobyerno alagad kinakaipuan na magkaigwaning compromise na basado naman sa ley asin day ini hahadlangon na uulangon kan gobyerno sabi paman kan palasyo kan Malacanang. Ang iba pang detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa
Mga detalyes na kidakan sa tuyong mga barata sa lado lokal nagpadara nin serbisyo medikal duman sa parte kan dagain sa National High School si Congressman Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur bilang tabang kan kongresista sa parte mismo kanda mga residente sa asinmada mga estudyantes para tukdo sa sinambit na nga eskwelahanda ang Kaporti Healthcare on the Go program kaibanan and Women's Wellness on Wheels para man sa sindang Laboratory Service and Dental Clinic on Wheels. Iyan sa pangangaipo dental asinmana Starlink tangani man na matawanin na maraya marikas na wifi connection maugma na maserbihan na anda mga estudyante, mga paratukdo asin manda, mga magurang sa parte mismo kanda gain sa National High School bilang parte kanda tabang na ipinagaduduhol ni Congressman Luigi Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur. Nangako ana kongresista na baku iyada ana uri na pagbisita sa nasambit nga eskwelahanda asin na permining dudumanan kana grupo kana Healthcare on the Go program asin Women's Wellness on Wheels kan Kapuerte o serbisyong Kapuerte o Kapuerte Health Program. Sa satuya pa nga detalyes ngunyan ka na mga barata pagitang ngunyan sa lado nasyonal sarong pusir ana nadakop ka na mga miyembros ka na Philippine National Police o PNP iyan sa ikinasang mismo na search operation kana mga miyembros ka na autoridad duman sa parte kanda Banwaan kan Bao Camarines Sur maabot sa 600,000 na kantidad kan na shabu ana nakumpiskar kan mga miyembros kan na PNP iyan ada pinagtutubudan na huli man kana ginibong search operation kan na mga ini kasod mga alas 3:30 ni na pagkaaga duman sa zona 6 Barangay kan San Juan sa Banwaan kan Bao Camarines Sur ang timbang kan droga na nako asarong kan na suspek nagaabot sa kantidad na o nagaabot sa kilong 100 gramos nadakop ang suspek na nag-iedad 43 anyos na pinagkukonsidera sarong high value individual na kadulagman ana kaibahan kani asin padagos paman na pinagahanap kan mga autoridad nin huli tabista duman ang nasambit na nga suspetsado nasa kustodiya ngunyan kan pulis ang sarong suspek asin ang mga nako ang mga droga para sa magkakanigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mas pinakusog na korpyo dumanda sa barangay kan Panikwason, Naga City. Ipapasunod man giraray huli man kan pagkagadan kan sarong 18 anyos na daraga. Buyet padere sa detalye. Regular ang ginigibong kopyo orog na sa mga minoridad sa barangay Palikwason sa Lagante sa mag-alas 16 Banggi. Sinisitar na kang mga nagro-round ng mga barangay official asin tanod ang mga nasa tinampo na may man importanteng ginigibo, mga naka-standby lang. Alagad ganyan na igwang nangyaring krimen mas pailing papakusugon. Saro ini sa plano kan konseyo na pinapanginutan ni punong barangay Domingo Ramos para hindi ba uturoan silang bitang krimen. Sila biniramos na apera sa pagsentro o pagkorpyo, tututukan nila ang dapat nagagana ang street lights urog na kunbanggi para sa business po yung parer. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, halala awarding halala forum nagkaigwan ni na 20 kumpanya gikan sa parte kan Rionda Bicol ang ginibog dai pasanama na aluy sa pagdul kan mga facility halala certification matapos matarayumpong makapasara asin na maigpit na reglamento kan international halal standard ana mga kumpanya na pinagatawan ni na award
tulo duman sa partibismo kana Sorsogon, 2 sa Camarines Norte, 10 duman sa partibismo kana Albay, mantang Iguaman nin 5 sa parti kana probinsya kan Camarines Sur. Ini iyo an developer cheese Agri-Farm, Ashley Joda Pilinata Candies, Kuya BS Mushroom Product, CBS Food Product, Ikas Food Product, gabus iyan sa parte kanda probinsya kan Camarines Sur. Dakula man na pagtaunin na onra asin na pagbati sa nasambit na mga awardes. Patunay ini na padagos ang pag-angat kan kalidad kan competitiveness kan Bicolano product sa lokal na pangkinaban na merkado, sabi iyan kan DTI Regional Office sa Bicol. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita sa lado lokal. Mas o sa bareta pa sa lado lokal, Balatan Camarines Sur na pili kan DICT bilang pilot area kan laptop distribution para man sa pagpapakusog kan digital literacy. Daryl Banya sa detalye. Sa pagluwas kan mag-agresibong digital transformation sa nasyon, tarong makasaysayan na lakdang an ilalansar sa Camarines Sur. Ang probinsya, orog na ang banwaan kan Balatan, ang napili kan Department of Information and Communications Technology bilang pilot area kan sarong proyektong piglalauman na matulod sa mga Pilipino pasiring sa mas makabago asin mas marikas siring man inklusibong digital future. Sa lindongkan programa, tatawan kan DICT nin laptop ang mga estudyante. Pigpangilutan ini ni Camarines Sur 5th District Representative as in House Chairman Committee on Information and Communications Technology Congressman Migs Villafuerte na nagtitindog bilang mayor na nagtutulod kan inisyatibong mapakusog ang kakayahan kan mga hobines na Pinoy sa lado kan teknolohiya. Sigun sa kongresista, pupunan ang implementasyon sa Kugit National High School kung sa initapa na ang sinambit ng mga laptop na gagamiton sa bagong digital ecosystem. Pagkatapos kay ni luway-luway man, napapahiwason ang rollout sa iba pang national high school sa bilog na probinsya ng Camarines Sur bilang preparasyon sa mas mahewas na implementasyon sa bilog na nasyon. Sa pagpili sa Balatan bilang inot na pagtutubkan na makabagong sistema, nagbubukas ang probinsya ng Pintuan para sa rong henerasyon na mas preparado, mas konektado asin mas empowered. Dagdag na barata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakulang pasasalamat ang ipinaabot kan mga estudyante asin mga paratukdo kan Carmel National High School dumada kay Congressman Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, pati naman kay Governor Elry Villafuerte, pati naman kan mga residentes na pagtaraid ng mga barangay kan Carmel National High School. Iyan ninuliman kan ginibong medical and dental mission kan Kapuerte Healthcare on the Go team. Digdi nakakataba ni na puso na mahiling an aro kaning mga programa asin tunay na pagdul nin tabang asin kaginhawaan sa parte mismo kan distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Ninhuli kan bagay na yan ada mga paratukdo asin man mga estudyante pati na mga kamagurangan na naka-avail ka na serbisyong medical and dental mission na ipinagapadara ni Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte pati naman ni Governor Elry Villafuerte and mga estudyante ka National High School and nabenepisyaran kan sinambit ng dakulang programa sa salud kan pamilya Villafuerte. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, umaw kan LTO Pamplona Office
ana maray na serbisyo kaniya nakakuanin na pagbisto ana mga empleyado kan Land Transportation Office LTO Pamplona District Office sa parte kan CEC Contract Center kan Banwaan CCB asin man sa Presidential Complaint Center 8888 digdi pinagapaabutan na ninda pag-umawa ana grupo asin na iyan sa panginginot ni LTO Chief Nero Claro kay bahan sinda France Alpi asin man a new registration unit and RHU o NRU ninuliman kan sa indang exemplary service sa pagtabang kay Mr. Gamura para man maparikas ang pag-release kan sa iyang ORCR asin man na plaka. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado national sa iba pang barata pa sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Yana o Yana asin na Marial kana sangay Camarines laog sa semifinal sa Boys Kid. Matrayumpong nakalaog sa semifinal kan Boys Kids si Yana asin na Marian gikan sa party kan na Banwaan kan na sangay Camarines. Basado man sa update gikan sa nasambit ng palabas ipinahiling kan duwa ang sindang tibay sa pagkanta asin na ipinagmalaki ang sindang talento sa bilog na Riyon Bicol nangurog na ang probinsya kan na Camarines Sur. Pinagpaabutan maninin na pagbati kan sa indang mga taga-suporta asin na ana magtugang ninhuli man kada digdi hinagad ang sindang padagos na trayumpo sa pagkakaigwa kan masunod na round kan sinambit ng kompetisyon. Si Yana asin na Marian anya unduban sa parte mismo kan Metro Manila nakikisabak sa mga para kanta na mga aki sa semifinals kan The Boys Kids kan GMA 7. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado national sa barata pa sa lado national and Bicol region ang kainot-inuting riyon sa Pilipinas na nagkaigwa ka na 20 halal certificate companies and 20 kumpanya kan Bicol region na nagkaigwa kan pinagsasabing halal certification sa paagiman kan halal awarding asin awareness forum sa panginginot kan Department of Trade and Industry o DTI and pagtaon ni award sa 20 kumpanya kan halal certificate gikan sa Riyon Bicol iyo ang kainot-inuting pagkakataon sa parte kan Pilipinas basado ki DTI Bicol milestone na ini ang pinakamakusog na consumers trust na nagbubukas para man sa bagong market opportunities asin man na ibinubugtak ang Riyon bilang sarong pioneer sa halal excellence sa bilog na Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan bareta sa lado lokal nagtaunin dakulang suporta ang DOST Bicol sa lokal na ekonomiya sa paagiman kan pagtagama nin 12,821,880 pesos para man sa mga negosyo asin komunidad sa Riyon Bicol. Kada Oktubre 30, 2025, ang pondo ang ipinagtagama sa paagi ka na SETAF, SIS asin man na GIA program tangani man na pakusugon ang teknolohiya, edukasyon asin kapasidad ka na mga komunidad. Ang SETAF anom na MSME ana nakinabang asin igwanin 7.9 million pesos para man sa pagpapakaray kan teknolohiya asin kalidad kan produkto kabali digdi ang G. Emanuel
Pastres na nagapapadagos sa epektibo asin tabang kan DOST asin da pagkakaigwanin pag-asinso kanda sa indang mga inobasyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong technical working group ang pinagbilog ka na House Committee on ICT para pakarayon ang prosopistong no call no text no email registration act. Ano ba ito na protektaran ang mga cellphone asin na email users laban sa unsolicited digital message. Basado kay Congressman Migs Villapuerte, pag sasararoon kanda TWG an apat na prosopisto gikan man sa nagkapirang mga kongresista na inot ng pinag-aprobaran kanda komitiba ang Consolidated Roll Over Internet Act na nagpapangalad sa telcos na iportil ana dai nagagamit na data subscribers na ipasa ini kana kamera sa ikaduhang pagbasa matapos na dai magtrayumpo ang 18th Congress na maging sarong lay ninuli kana Senate counterpart. Sinabi ni Congressman Migs Villapuerte kana probinsya nin Camarines Sur na iinguhaw ninda na makalusot ang nasambit ng bagay para man sa pakinabang kan mga Pilipino asin man urog na kan mga jóvenes asin estudyante. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, matrayong pumada na nailansara kana grupo ana sinasabing digdi pagkakaigwa kana sinasabing wasara o anda executive crash course kana Marina Polytechnic Colleges Foundation. Sinasabi na digdi ana mga estudyante kanasambit na nga eskulahan ana pinagatukdoan kung paano ana mga ini magtao ni na pagresponde kung igwanin na mga kalamidad. Kabali digdi ana itinukdo iyo mismo ana pagkakaigwa ni na mga emergency response sa arog ka na bagyo, earthquake, urog na sa parte mismo kan pagsalbar kan buhay sa tubig. Ana mga estudyante na nagpasairarom ana interong nagpasalamat sa parte kan grupo kan Philippine Coast Guard. Asid iyo mismo ang nanginot sa pagtaunin training sa mga estudyante kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Sa iba pa nga detalyes kita kana sa tuyang mga barata na kitangunyan sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kana nasyon, dumanda mismo sa parte kana Estados Unidos de Amerika. Si Trump preparadong iluwas ang resulta kan sa iyang MRI resulta. Ipinagapahayaga asin nandang ipasa publiko ni US President Donald Trump ang resulta kan sa iyang magnetic resonance imaging o MRI alagad inako kani na dainiya aram kung ano ang parte kan sa iyang hawak asin ipapasairarom sa iskanda. Nagtutubo dini na nabako ana sa iyang utak ana ipapasairarom sa iskan. Anasambit ng komento iyan kasunod naman kan hamon ni Minnesota Governor Tim Walz na dapat magpaluwas kan resulta kan MRI resulta ang US President matapos na digdi batikuson siya sa pagkaput kani kan Somali community.
magigirumduman kan Oktubre. Ipinagbulgar ni Trump na nagpasairarom ini sa MRI sa Walter Reed National Military Medical Center kung saan sigun sa White House sarong tauna na check-up lang ang ginibo ka nasambit ng presidente ka na Amerika. Sa iba pang detalyes ngunyan kan sa tuyang barata sa kinaban kita kan Karawat. Barata sa kinaban ni Karawat sa parte mismo kan basketball. Digdi mga parakawat makawat sa Miyerkules ana Smart o naman an Smart sa Aranita Coliseum 8:30 an PUD versus USD. Sering manda pag 4:30 UP versus UST men final. Digdi Spo por Baranda ninda Jacob Figueroa asin na National University Inyo Bulldogs ana sa indang mga dalada pasiring sa pagbabalik sa kampyonato asin na pagsasagupa sa nagiinit na Dilasal Green Archers sa inot na kawat kan semifinals duman sa UEEP Season 88 Men's Basketball Tournament ngunyan o sa aga Disyembre 3 sa Miyerkules sa Aranita Coliseum. Pinagpayag ka na Bulldogs kung sa ina sinda igwanin na 2-0 records laban sa Green Archers sa pagkakaigwaning kapangganahan sa iskor na 82-78 sa inot na round asin 76 o 75-67 sa sunod na round kung sa ina digdiya pirit kaning pigpapataob asin pasiring sa parte mismo kan dalan sa kampyonato. Pinagapanginutan ni Figueroa ang Bulldogs sa duwang gana sa laog kan elimination round. Maski nga ni pinaglalauman na magpapailingkan sa indang tibay ang ibang mga miyembros kani pag-abot man sa playoff. Si Figueroa and nagatala nin average na 13.93 puntos, 7.21 rebounds, 3.93 assists, asin man 2.14 steal kada kawat sa parte kan elimination round. Sering man duwang laban kanisa kontra Green Archers asin sarong pangaranda ang naging importante para man sa inyo asin dai subuot digdi makaka o day subot digdi kaya nga nigaran na si Figueroa asin Steve Nas Enriquez iyo ana sa indang pangbato si Paul Francisco saro sa mga panginot na gunner kana Bulldog ang suminikat sa kada makakalaban kana inyo ang Lasal University. Mga tugang yanan kat, tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ti dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalus kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:09. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang marina aga ko si Junel Cuba sa headlines kan mga barata sa lado lokal isinagibong rally sa Bicol Region kan nakalis na simana sinasabing entero nga naging matuninong sabi kan Philippine National Police. Pinagkakakulong maabot sa 120 partisipanti nagsairarom sa Wasar Executive Crash Course sa parte kan Bicol Region.
Painting pulis sa Kabikulan na tinawan ni medalyang karangalan kan Philippine National Police Regional Office number 5. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, pamaskong handog itinao sa mga senior citizen ni Mayor BGH sa Oribata kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, Linggo kan katandaan na 2025 Advance Christmas Party ipinagadul na ni Mayor Oribata duman sa party mismo kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Yan ang nagkapira sa mga pamayukan na mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, matrayong pong iginawad kan Agriculture Training Institute Bicol kan Department of Agriculture sa Kabikulada, Opisina Regional sa Banwan kan Pili, Camarines Sur, an start-up capital para man sa Youth Internship Program on Organic Agriculture, YIPUA, Batspor bilang parte kan sinasabing ika-unsing Organic Agriculture Month Celebration. Nakaresibi ang kada saro ni na 150,000 pesos ang apat na YIPUA interns bilang digdi pagpuon kan sa indang mga puhunan na o kapital para man sa indang mga enterprise. Basado ki Ati Bicol kan Department of Agriculture Bicol sa Pili, Camarines Sur, dinisenyo ang YIPUA tanganing itanom and pagpapasenso asin na pagtaunin importansya kan mga jóvenes sa organic agriculture kung sain ang panginot na objeto iyon na digdiya dagos ninda nga gamito nini bilang pagkukuanan kan sa inda mismo nga income. Anasambit na mga interns nagsairarom kan siyam na bulan na internship na kung saan kanya-kanyang farm partner asin ngunyan tinatawanan na dusing bulan tanganing digdi parambungon an kanya-kanyang mga enterprise gamit an iginawad na start-up capital kana ati kan Department of Agriculture Bicol.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ipinagapayag kana Philippine National Police o PNP na naging generally peaceful ang isinagibong nga lakaw laban sa katiwalian asin na Police Regional Office No. 5 parte kan pinagaapod na trilyon na piso march na ginibu sa parte kan na Bicol Region. Paghali dyan sa parte mismo, digdi sa syudad ka na Naga sa Katedral, pasiring sa Basilica Minori, anasambit ng aktibidad, ana pinagapanginutan, kaanda manlain-lain na sektores, kung sa ina digdi, ana sinasabing naging matrayumpo, ana pagkakaigwakan na rally kan mga nagpoprotesta laban man sa nasambit ng irregularidad sa flood control project. Dagdag pa man kan nasambit ng liderato kan Philippine National Police na pagmonitor ninda digdi sa parte mismo kan na probinsya kan ng Camarines Sur asin ibang parte kan na Bicol Region na nagpapailing sana na matuninong ginibong rally sa manlaylay na parte kan Bicol Region. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado lokal, Bicol Region rank number 5 most wanted person na nadakop sa syudad kan na Naga. Buyit Padere sa detalye. Dakop kay mga autoridad at sinasabing number 8 most wanted person sa Bicol. Sa report, nagsasabi ng suspect Benistong Sibert, 40 anyos na taga Minalaba, Camarines Sur. Sibert, nadakop dyan sa Central Bus Terminal kasudmang pagkaga kung saan piniplano ng magdulag sa kamot kal mga autoridad. Sibert, may kaso of sexual abuse at statutory rape na parehong may pinag-rekomendang piyansaan korte. Ang suspect lago silang isinangtan sa loob kal presuhan dyan sa Police Station No. 5 para sa standard booking procedure. Para sa BBS News, Boyet Padar. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, naging matrayumpo ang naisagibong Water Search and Rescue Executive Crash Course kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation kung sa ina iniya anda pinagatawanin na atensyon kan tropa kan Coast Guard digdi sa Bicol. Kabali sa mga nagpartisipar ang representantes kan Media Regional Government Agency, University and colleges, asin man Disaster Risk Reduction Management Office, City Disaster Risk Reduction and Management, gikan sa manlain-lain na parte kan probinsya. Nagkapalamada sa aktibidad ang serye kan lecture asin man demonstration na ubatong pakusugon ang kakayahan kan mga opisyal asin na responders na maparikas, ligtas asin epektibong water search and rescue operation sa panahon kan kalamidad. Sa payag mismo ni Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard District sa Bicol, tinawan doon kanin na importansya kana sambit ng training ang pagpapakusog kan kaaraman asin preparasyon kan first responders. Dagdag kanin na ubetong pagkakaigwa kana sinambit ng training na pakusukon ang koordinasyon kan manlaylay ng mga ahensya, lokal na gobyerno, media practitioners asin mga estudyante katabang man ang disaster response. Tinawanin na duo ni Commodore Roldan ang gabus na subaybayan asin magpartisipar sa masudod na wasar training tanganing digdi mas pang mapaiwas ang kaaraman asin pagkasabot sa water safety asin rescue operation. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maabot man sa 20 mga personahe kan Philippine National Police o PNP ang tinawanin onra kan PNP Regional Office No. 5 sa paagiman kan medalya ng kagalingan asin medalya ng kadakilaan bilang pagbisto sa saindang papel sa serye kan matarayumpong operasyon laban sa kriminalidad, illegal na droga sa interong Kabikulan. Kabali sa tinawanin medalya ng kagalingan si Police Lieutenant Colonel Edgar Ebuenca Asutia.
kan Daraga Municipal Police Station. Iyo ang team leader kan operation sa barangay kan Malubago, Daraga, Albay kan September 12, 2025 na nagresulta kan pagkakadakop ki alias Will, rank number 2 Regional Most Wanted kan Bicol para sa tulong kasong qualified trafficking in person asin sarong kasong qualified rape by sexual assault nagabus mayo ni magkakarigong piyansa para man sa medalyang kadakilaan pinagbistuman si Police Colonel Wilson Adansan Santos Deport kan ODRDO Regional Office number 5 pinanginutan niya ang bypass operation sa party mismo kan Nobyembre 25, 2025 sa Banwaan kan Minalabak Camarines Sur kung sa ina nadakop si alias Rick asin nakakumpiskar nin 1,008,000 o nakakumpiskar ni naabuton sa 1,008.57 grams kan shabu asin nagkakantidad nin 6.8 milyones pesos na shabu. Ginibo ang pagtaunin medalya ng kadakilaan kay Colonel Will Donato Nunez. Iyan ang PNP Provincial Director kan Albay sa gidibong Manhunt Charlie Operation kan Oktobre 11, 2025 sa seawater kan barangay kan poblasyon duman sa Rapu-Rapu sa probinsya kan Albay nagresulta sa pagkakadakop ki alias Batista kan sarong DILG National Most Wanted Person para sa kasong murder na mayo nin piyansa asin may reward na 135,000 pesos. At iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. PNP Anti-Cybercrime Unit may patanid sa mga nagsusungko sa mga computer shop. Arel Banya sa detalye. Nagpagirumdum ang Naga City asin Camarines Sur Anti-Cybercrime Unit sa mga mahilig maggamit ng mga public computer o unshared device na maglikay sa indang mga online account. Sa pinaluwas sa informasyon ka Regional Anti-Cybercrime Unit 5, tiga papagirumdum ang importansya kan pag-log out matapos maggamit in public o shared computer tangarig malikayan ang pag-access nin iba sa personal na datos. Sigun sa sinambit ng opisina, ang pagkalingaw na pag-log out sa mga online account o email pwede maging dalan para cyber intrusion, data theft o kaya identity fraud. Pagirumdum sa publiko na ang simpleng pag-log out, paglikay sa auto-save asin paggamit ng secured password, dahulang tabang na para maprotehiran ang sa indang mga personal na informasyon. Permi man subot bukas ang sa indang opisina para sa mga nagre-report ng kaso kontra sa cybercrime bilang parte kan padagos nilang kampanya sa Lindong kan Cybercops program. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Pingya panginutan ni Mayor BGH Oribata kan na banwaan kan na Ragay Camarines Sur an pagtaunin na kaugmahan para man sa mga senior citizen duman sa banwaan kan na Ragay Camarines Sur. Dakulang kaugmahan na makaibanan na mga senior citizen sa pag-silibrar asin na pagduhol nin onra sa mga iniya kanda sa indang mga higos asin man kanda sa indang marayrahay na mga kaisipan o talento sa pagkamuot na nag-ambag sa party kan pag-asenso kan na pamilya sa party kan banwaan kan Ragay Camarines Sur. Ninhuli kayan sarong linggong katandaan pinagasasabing dakulang selebrasyon na itinatao kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay sa party mismo kan mga senior citizen na pinagpanginutan ni Mayor BGH sa Oribata. Ini bilang pagbisto sa importanteng papel na padagos na pinag-ambag kan mga senior citizen. Tinawandoon man kanasambit ng alkalde na sana maging inspirasyon ang mga senior citizen kan mga jóvenes sa party kan pagpapatalubo kan komunidad. Tanganing maging mas makulora asin mas maugma anasambit ng pagtitiripon
pinaganda man ang libre nga parapol asin na special na papremyo gikan mismo sa opisina kana alkalde kana Banwaan kan Ragay Camarines Sur siring mani Congressman Huri Bata kanda First District na probinsya kana Camarines Sur nag-ibaman ang bilog na tropa kana LGU sa Banwaan kan Ragay bilang pagpapailing kana dakulang pasasalamat asin pagkamuot sa mga senior citizen sa panginginot ni Mayor BGH Oribata. Sinabi kani na sana maging makabuluhan ang party kana advance Christmas party na pinagduhol kani kana nakalis na Domingo asin ana pagkakasararo padagos na mailatag sa party mismo kana Banwaan kana Ragay Camarines Sur para man sa pagpapasenso kan sinambit ng Banwaan. Mientras tanto, sarong mainit asin dakulang pasasalamat ana ipinagapaabot ni Mayor Horibata akan Banwaan kan Ragay Camarines Sur sa Bicol Medical Center sa saindang special listang Dr. Narcis asin staff para man sa saindang pagmamalasakit na ipinadara sa paagiman kan pamaskong handog health caravan tunay na special na serbisyong handog para man sa mga taga-Banwaan kan Ragay Camarines Sur. Hinagad kaya ni Mayor Horibata sa Bicol Medical Center na magpadara ninda mga tauhan tangani man na makatauman ninda tabang sa pagpapacheck up asin konsultasyon sakod ng libreng bulong na maitatao sa party mismo kana mga senior citizen bilang party kan amay na pamasko sa sinambit ng Banwaan. Ipinaabot kani ang grabing pasasalamat asin na and higus kan mga front health workers gikan sa party kan o kan RHU duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur na mayong sawa na napadagos na nagtatrabaho katuwang kan pagatud nin di kalidad na serbisyo asin mana salado kan salud sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur sa paagi kan makusuga asin pagkakasararong ini pinatibay lalo kan LGU sa paagi man kan pamamayon ni Ragay Mayor BGH Oribata ang tunay na kung saan nakakataunin tabang makabuluhan ng mga programa pakinabang sa kada pamilya sa pagpapadagos kan araw kaning mga inisyatiba. Sinabi kani na mag-iiribanan ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan Ragay Camarines Sur sa paagi niya katabang ang komunidad para man isulong ang sinasabing better, greater, and happier Ragay Camarines Sur. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa ito pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.